Gandang bundok. Ba't ganun? Ang taas, nakakatakot. Pero alam mo yun, nakaka-enjoy. Oo nga no, yun pala yung mahalagang tanong doon. Sulit nga ba ang ibabayad ko doon? Malaman. At nandito na pala tayo ngayon. Ayan o, ayan yung pupuntahan natin. Ang galing ng mga manok nila. Parang nakasuot ng pantalon. Feeling ko, magiging sulit itong binayad ko dito. Parang yun naman na lang pala yun pag pinuntahan mo. Yan, hello sa inyo mga halapips. Nandito tayo ngayon sa Alaminos, Laguna. At ang ride natin ngayon papunta sa Batangas. So kung saan sa Batangas, sa Lipa. Okay, liliko muna tayo. Mahirap magtaas-taas ng kamay pag naliko. Ang ganda ng tanawin, no? So yan, yung pupuntahan pala natin sa Batangas, para daw siyang, sabi nila para daw siyang Netherlands. Yun yung sabi nila. Kasi ako gusto ko makapunta doon sa Netherlands. Pangarap kong makapunta doon sa bansa na yun. Pati mga katabing bansa niya, yung mga Switzerland, Finland, medyo malayo-layo na rin yung Finland. Pero gusto ko rin makapunta doon. Pero kasi yung pupuntahan na, ang ganda ang ganda. Gandang tignan, kaso palikutong kalsada. Ano ulit yung sinasabi ko? Yun nga, yung sinasabi nila na parang Netherlands nga daw yun, yung lugar na yun sa Lipa, Batangas. Ang ganda, Gandang bundok. Ang ganda. Nawala na naman ako sa sinasabi ko. Pero yun, yung sinasabi ko nga, para daw siyang Netherlands. Na sinasabi nila hindi ako yung nagsasabi. Kasi ako gusto ko na makapunta doon sa Netherlands. Actually, doon ko nga gustong tumira Kasi siyempre, gusto ko yung malalamig na panahon. Kaya yun, gusto ko doon. Sitio Banaaw. Parang di ako makapagsalita ng maayos. Natutuwa kasi ako sa nakikita ko. So, yung pupuntahan natin sa Batangas ay para daw siyang Netherlands na nandito sa Pilipinas, dito sa Lipa, Batangas. Kasi ako gusto ko makapunta doon sa Netherlands. Actually, pangarap ko na tumira doon kasi gusto ko yung paligid, gusto ko yung mga nakikita ko doon sa mga video kasi parang ang tahimik, napakasimple ng buhay. Yung kasi yung mga gustong gusto ko Pero sana maganda yung pupuntahan natin. Sana sulit. Oo nga no, yun pala yung mahalagang tanong doon. Sulit nga ba ang ibabayad ko doon? Malaman. Kasi doon sa pupuntahan natin, hindi pwede yung mga walk-in lang. Kailangan daw magpa-reserve. Kailangan ng 50% na down payment. So yun, nagpa-reserve ako doon nung isang linggo. So nagbayad na rin ako ng 50%, mahigit 50% pa nga. Kaya yan, sana sulit kasi ang layo ng Lipa, Batangas sa akin. Para sa akin nalalayuan ako doon. Alam niyo, gustong gusto ko talaga makapunta doon sa Netherlands. Kaso lang, yun nga, budget. Kasi mahal kasi, syempre Europe yun, malayo. Tapos yung lugar maganda, parang tourist destination siya, kaya alam mo yun, medyo magiging pricey siya talaga, lalo na syempre sa pamasahe, sa bayad sa eroplano kasi wala naman yatang diretsong flight mula Pilipinas papuntang Netherlands, kaya tingin ko magiging mahal yung eroplano. Di bali sana kung merong mga eroplano na ordinary, alam mo yun, parang sa bus, yung walang aircon, bukas lang yung mga bintana. Hindi ko alam kung may ganong klaseng eroplano Pero siguro kung may ganong mga eroplano, malamang pagbaba mo ng eroplano, burado na mukha mo. Kasi di ba malakas yung hangin doon.
Pero yun, yung pupuntahan natin sa Lipa, hindi man siya kasing lamig ng klima sa Netherlands, pero sana makuha naman yung ganda, yung paligid, yung environment, sana doon maging sulit ito. Pero syempre, hindi naman ako nag-e-expect masyado kasi lagi kong binababa yung expectation ko kasi nakakadala. Ilang beses na yun nag-e-expect ako maganda dito, maganda doon. Pagdating ko, naku po, parang yun na yun, yung nakita mo, yung mga nakikita mo sa mga social media na pinopost ng iba, parang yun naman na lang pala yun pag pinuntahan mo. So hindi ko alam kung nasa Alaminos pa rin tayo or Batangas na ba to. Santo Tomas Batangas ito. Nakita ko dun sa address. Hindi ko alam kung nasaan na tayo. Meron ako nabasa na Santo Tomas, meron din akong nabasa na Lipa. Kaya yan, nakakalito. Overtake tayo dito. Mahirap, mausok kasi pagka may truck sa harap mo. Tapos medyo, alam mo na, mabuhangin yung kalsada. Maalikabok. Wala, hindi nagsasalita. Dito? Tama ba? Ito si Google Map na naman. Ayaw magsalita. Okay, tama naman pala. Hindi kasi nagsalita si Google Map may rotonda. Kaya, yan, nakakalito. Ang dami kong mga nadadaan ng nagtitinda ng prutas. Gusto ko tuloy bumili kaso problema ko, wala akong paglalagyan. Baka mamaya magkalamog-lamog lang yun sa gulay board ko kasi ang layo pa ng biyahe ko. Batangas, papunta pa ng Las Piñas. Baka malamog lang, kaya dadalawang isip akong bumili. Ba't ganun? Ayaw, kanina ayaw niya. Ilang beses namatay ito. Ba't si Pacquiao? Ano nangyari kaya dito? Wala naman sigurong leak to. Wala naman. Ang pakainit. Hindi ko alam kung bakit siya ilang beses namatay Hindi ko alam kung nag-overheat. Kasi kahit buksan ko, namamatay din agad siya. Parang yung kapag ka sa manual na motor doon kay Pacquiao, kapag matagal siyang hindi nabubuksan, namamatay siya kaagad. Kailangan talaga gasin mo ng gasin. Pero yung kinabahan ako kanina, anong gagawin ko? Pero buti nasa ganitong lugar ako, hindi yung mga liblib na lugar na wala akong mahihingaan ng tulong. Ay nako, nakadaan din. Ang tagal ng padaan dito sa side namin. Saan na ba tayo? Lipa na kaya to? Wala akong makitang pangalan Wala rin akong makita na pamilyar Oh, tanda ko na to. Lipa na to. Ayan yung parang rotonda na yan. Yan, pamilyar na ako banda dito. Naku, mukhang ito na naman tayo sa traffic. Palagi talagang traffic dito sa parating na ito ng Lipa. Pag nadaan ako palaging ito yung traffic dito. Dahil sa mga mga nag-U-turn. Ayan, ito mga nag-U-turn na ganyan na kakadagdag ng traffic.
Yan, nagkamali ako dito. Hindi ko nakita yung rotonda. Kasi tingin ko dito parang tatsulok lang siya. Wala ako nakitang bilog. To, mukhang malapit-lapit na tayo sa pupuntahan natin. Sana lang malapit na talaga. Ayan na. Crispy King. Dito na tayo sa Crispy King. Pero syempre joke lang yun. Hindi yan tayo dyan. Ito oh, Magsino Resort. Parang kumulim-lim, no? Ba't ganun? Sana naman hindi umulan. To, parang medyo liblib na dito ah. At nandito na pala tayo ngayon. Ayan oh, ayan yung pupuntahan natin. Old Grove Farmstead. Sa Old Grove po? Ano pong may reservation kayo? Apo. Ano pong pangalan? Remon. Pakita natin sa information sa which lobby. Apo. Wait lang. Okay lang bumalik. Pipicturean ko lang sandali itong motor doon. So yan. Eto si Pacquiao. Sige po. Dito po. Ay, yes, sir, information. Okay, pumunta daw muna dito sa windmill. Ha? Paano ba to? Hila? Okay. Wala kasing makasulat. Dito sa loob ng windmill, matatagpuan ng information office at reception ng Old Grove Farmstead. 750 pesos ang entrance fee habang may consumable ito na 300. Yung barn pa lang nakikita ko, tsaka yung parang windmill, pero wala, natutuwa na ako. Feeling ko, magiging sulit itong binayad ko dito. Ang ganda ng paligid eh. Nakakatuwa. Ah, may playground din. Ang tahimik dito. Hindi ko alam kung dahil weekdays ngayon or konti lang talaga yung napunta dito. Siguro napatsyempo ko kasi weekdays. Pero ang ganda. Maliban sa playground na nasa loob ng farm, ay mayroon din ditong pool area. At sa bandang likuran nito ay mayroon ding magandang village na may mga cabin para sa mga gustong mag-staycation. Siya nga pala, self-guided ang tour dito. Kaya ikaw yung bahala kung paano ka mag-i-explore ng lugar. Kahit saan ay pwede kang pumunta, maliban na lang pag may nakasulat na employees only. At syempre, hindi natin i-explore ang loob ng mga hawla ng mga hayop. Di ko alam kung ano to. Pabo? Di ko sure eh. Hindi ko lang alam kung nang-aatake yan ng tao. Kaya ayoko silang lapitan. Ang galing ng mga manok nila oh. Parang nakasuot ng pantalon. Parang mga hip-hop. Wala, lumalayo yung mga bibi sa akin.
Ginagalang ko na nga yung lakad ko, nakita pa rin nila ako. Saan kaya ito papunta? Ah, sa loob. Kasi alam nila siguro na hindi ako makapunta doon. Ah, meron sila ditong ano, oh. Di ko alam kung peacock to. Parang phoenix. Try nating umakyat dito. Sanay ako sa mga dulaan. Hirap, ang liit. Kasya pa ba dito? Nakakatakot. Feeling ko nasa ano ko, sa ano ba yun? Assassin's Creed. Baka mamaya may nahulog eh. Kaya dito ako umaapak sa mga ano, yung parang mga base. At pagdating sa taas ng tower, ay makikita mo ang overlooking view ng farm. Habang sa likod naman ay makikita mo ang star. Hindi yung star na between ha. Ito, star, yung expressway. Star Tollway pala. Ang taas, nakakatakot. Pero alam mo yun, nakaka-enjoy. Mahilig ako sa mga ganito eh. Nalulula ako pero nag-e-enjoy ako. Kaya mahilig ako sa mga roller coaster. Yung mga thrill rides. Ito, ano ba to? Kambing? Tupa. Ayan, tupa pala. Sana wag silang lumayo. Lapit kayo. Hello. Nakatingin lang sila. Hindi ko alam kung nandudura sila eh. Alam ko alpaka yung mga ganun, pero hindi ko alam, baka duraan ako eh. Malawak yung area ng farm na to, kaya madami kang mapupuntahan. Isang araw bago ako bumisita dito ay pinadalahan nila ako ng mapa nitong farm. Pero syempre, hindi ko yun ginamit kasi gusto kong masurpresa sa mga makikita ko dito. Actually, hindi ko alam kung saan papunta to. Baka maligaw pa ako. Pero may daanan dito eh. Nakakatuwa na maglakad-lakad dito kasi habang naglalakad ka ay may mga makikita ka na mga naglalakad din na mga poultry animals. Nakakaaliw kasi na makita yung mga hayop na malayang nakakapaglakad-lakad. Basta hindi nila ako aatakihin, okay lang. Noong una, nakikita ko yung ibang tao na nilalapitan ng mga bibe. Tapos nung ako na yung lalapit, ayaw nila. Umaalis sila. Tapos nalaman ko na lang bago ako umuwi na meron pala ditong nabibiling feeds para ipakain sa kanila. Sayang tuloy kasi hindi ko na-experience na magpakain ng bibe o kaya ng mga tupa. Merong restaurant dito sa loob ng farm. At dahil meron akong 300 pesos na consumable, ay dito ko na to naisip na gamitin.
Grabe talaga yung uhaw ko dahil sa kakaikot dito sa farm. Kaya naman pagkarating ko ay tubig agad ang hiningi ko. Iba't ibang klase ng mga pagkain ang makikita sa menu nila. Merong mga steaks, fried chicken, pasta, pizza, at meron din silang mga Filipino foods tulad ng bulalo, crispy pata, lechon kawali, at iba pa. Pero ang in-order ko ay pasta para medyo sosyal. Masarap yung pasta na in-order ko. Meron pa siyang kasamang garlic bread. Sakto yung presyo niya sa consumable na meron ako, 300 pesos. Tapos nagdagdag na lang ako ng iced tea. Minsan lang naman kasi yung ganito. Mag-isa lang ako na customer ngayon dito sa restaurant. Kaya feeling ko exclusive to para sa atin. Alam mo yon, yung pakiramdam na sumakses ka na sa buhay. Joke lang yon. Ayan, uwian na. Naaliw ako sa pamamasyal dito sa Old Grove Farmstead. Masasabi ko na sulit ang pagpunta ko dito. Mabait ang mga staff at maganda ang serbisyo nila bago at pagkatapos mong bumisita. Maganda yung lugar, pero yung sinasabi nila na parang Netherlands daw, masasabi ko na oo. Kaso lang kasi, puro Pilipino yung nakikita ko, walang foreigner, walang Dutch or Hollandes. Kaya para maramdaman ko na nasa Netherlands ako, ay inisip ko na lang na OFW ang mga Pinoy na nakikita ko dito. At nakikipag-usap lang ako sa salitang Ingles para lalong mas maramdaman ko na nasa ibang bansa ako. Joke lang yun mga halapips. Sa totoo lang, noong 1 taon ko pa balak na bumisita dito, kaso lang hindi matuloy-tuloy. Masasabi ko na sulit yung paghihintay ko para makabisita dito. Maganda yung lugar, malinis, tahimik at hindi matao. Talagang nakaka-relax mamasyal. Tapos dagdag mo pa yung mga hayop na makikita mo na pagala-gala sa farm ay talagang ang lakas makaprobinsya. Kung gusto nyong makapamasyal at makapag-relax-relax na malapit lang sa Maynila, isa itong lugar na to na bagay sa'yo. So yan mga halapips, maraming salamat sa inyo. Sana ay nagustuhan nyo tong video na to. Pa-like and subscribe na lang po ha. At hanggang sa susunod na ride. Bye-bye!